Kurto di video tayo! Ayan, shout out sa lahat. Ayan, ito na naman si Sastra Space, ang inang nyo. For today's video is ano ko lang, papakita ko lang yung mga exercise routine ko sa yung mga kinakain ko. Bakit ako pumayat, dami nagtatanong. Talagang tinabaho ko siya. Ang hirap magpapayat, ang bilis magpataba. So yun. Wala naman akong sinusunod talaga na diet. Kung ano lang yung pagkain na nandito sa kusina, yun lang kinakain ko. Basta ano lang, sabayan ko lang siya ng pag-i-exercise. Kung ano yung mga, kung gaano kadaming pinakain ko noon, ganun lang din siya hanggang ngayon. Kasi kadalasan dito, hindi talaga ako nag-almusal, kape lang talaga ako pagka ano. Tapos, yung almusal tanghalian, pinag-isa ko na. Pero hindi naman yung, as in, yung lamon na lamon talaga. Nga lang, kasi nga, hindi ako nag-exercise yung tumaba si Inang. Tapos, dala na rin ng stress. Ang stress is na, malakas magpalubo ng katawan ng stress. Yung kakaumpisa ko palang mag-exercise, panay panay hangin yung lumalabas sa akin, digay ako ng digay. Tapos, utot ako ng utot. Yun yung tapos nga ilang araw na ang bilis umimpis ang tiyan ko. Kasi nga, yung taba ko is halong lamig, halong kaba, ganun. So, ayan. Samahan niyo ako sa aking exercise routine na kung ano lang maisipan ko, pinagsama-sama ko na wala talaga akong yung sinusunod na talagang kung ano lang maisipan ko, pero yung planking at saka yung hula hoop is maintain ko talaga yun araw-araw. Minsan tinatamad pala, hindi nag-exercise. Kaya yun. Ayan, ito na yung video mapakita ko na sa inyo, guys. At ito na nga ang sikreto ni Inang Char. Ayan. Guys, yung pag-i-exercise ko pala is wala talaga akong sinusunod ng mga routine ng pag-i-exercise. Kung ano lang yung mauna kong maisipan, yun ang ginagawa ko. So, sa araw na ito is ito yung unang ginawa ko, yung paglilift ng dalawang paa ko papunta sa itaas na nakahiga. Ang sakit niyan sa puson, guys. Kasi parang talaga yung puwersa mo is nandyan sa may bandang puson, kasi bubuhatin mo yung dalawang legs ko na mabibigat. Inaangat ko silang sabay kasi pag isahin hindi siya napuwersa yung sa puson, kasi nga isa lang, parang may suporta pa din, kaya ang ginagawa ko ganyan hanggang 20 counts yan na ginagawa ko. Pagkatapos ng isang routine, papahinga konti, saka ituloy yung kasunod. And so ayan na nga, andito na ako sa planking routine ko. Ayan. Nung una ko tong ginawa, hindi ganyan yung forma ko talaga, parang bundok. Kasi ang bigat ng katawan ko nung unang beses ako nag-planking. Kaya lang talagang pinorso ko siya, talagang pinush ko ganun. So, hanggang 20 counts pala yan, guys. Every routine ng planking ang ginawa ko. Tapos after nun, magpapahinga, magbibilang ka ng 1 to 16 or 1 to 20, depende sa hingal mo. Ayan, 20 counts din na anong tawag din. Hindi ko alam yung mga tawag sa routine ng mga pinagagawa ko, guys, kasi ginaya ko lang naman yan dito sa YouTube. Kung gusto niyo talagang yung matuto na gusto niyo malaman yung mga routine ng pagpa-planking is marami dito sa YouTube. Bahala na kayo mag-search kasi hindi ko kabisado, hindi ko tanda yung mga pangalan ng mga routine ng pinagagawa ko. Basta kung ano lang yung maisipan ko, yon. At saka, guys, baka nagtaka kayo bakit ang bilis-bilis ng kilos ko sa video. Hindi po ganyan kabilis sa personal. Naka-fast forward lang po itong video natin kasi masyadong mahaba pag hindi ko siya i-fast forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ang gagaya niyo, guys, na planting na medyo matagal. Pero hindi kaya kaya na. 3, 4, 5, 6. Kailangan nakapin dito sa akin ang hangin nito. Nandyan siya akong sa harapan ko ng pagod. Habang nag-aalaga ako, nag-exercise.
Hindi ko alam ang tawag sa mga ginagawa ko. Ginaya ko lang to sa YouTube. Tapos ito yung nagustuhan kong routine. Maraming iba-ibang routine kaya lang dito ako komportable. Kaya ito lang yung mga ginagaya ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hindi naman kailangan na mag-planking ka talaga ang buong isang oras. Itong steps lang, grabe ng pawis na lalabas sa katawan mo. Last planking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ay, sana ako ng maraming singot. So, yan, tapos na ako sa planking. Sa hula ako nagtatagal. Minsan pala, no, pag hindi ako masyadong maraming gagawin, mabot ako kalating mo sa pag-hula. Pero ngayon, baka mga 15 minutes ako. Pero may gagawin pa akong mga routine bago ako mag-hula hoop. Ito pala isa sa mga ginagawa ko guys, para hindi ko kailangan masyado yung wildcat ko. Nakatod ko lang dito sa doon sa reels. Ang daming nalabas. Paano, ang internet ko, nasa isip yung nilalabas din sa video. Yan, nakita ko ito ginagawa ko sa nag-workout. Ano daw, paano dito. Nung parang hindi ko kailangan yung ano mo ito. Ako mapayat ka, ginagawa niya sa ito. May pura ko din pa yun, hindi ko kaya kasi masakit lang. Kaya ang ginagawa ko pala ginagawa ko. Minsan nakatayo, ginagawa niya sa ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Ay, Diyos ko. At ito na nga, nakatayo na naman si Inang. Standing position na naman ang ating routine ngayon. Ayan, kunwari nagja-jogging na hindi umaalis. Yan yung ano ko. Pagkatapos ko dun sa planking, ayan, or minsan nauna kong ginagawa yan, nagka-count ako dito ng minsan pag yung hindi talaga ako hingal na hingal, umaabot ako ng 1,000 counts, or kalimitan ginagawa ko is 500 to 600 counts lang talaga. Nagja-jogging na hindi umalis, yan ang tawag ko dyan. Ginagawa ko to para hindi maglaylay masyado ang balat sa aking hita at binti. Kasi nga, pag nagpapayat tayo is, siyempre dati akong sobrang taba. Pag pumayat ako, lalaylay talaga yung mga balat-balat ko. Kaya ginagawa ko ito pang pa-firm ng muscle ko no sa aking hita at binti. Pero sa totoo lang, effective siya para sa akin kasi nararamdaman ko na umiimpis talaga yung hita. Ay, ano yun, yung hita? Oo nga, yung hita ko. Tapos, pag hinahawakan ko, hindi na siya kagaya dati na mafe-feel mo yung cellulite. Alam niyo yung cellulite, yung taba-taba sa hita, ganun. At ito naman, suntok sa hangin. Ayan, nakikipagsuntukan ako sa hangin. Pero kailangan din natin lagyan ng puwersa para mabanat yung ating braso. Ayan, pampaano din daw yan. Sa mga nakikita ko sa mga video-video, pang tunaw ng taba sa braso at sa bandang yung sa likuran natin. Kasi di ba pag tumaba tayo, tumataba din yung likod natin yan. Tapos, yung bandang sa may kilikili, ayan. Ganon din yun sa ginagawa ko kanina, yung parang sa pinakauna nitong video ata, yung ginawa ko, yung inaangat ko pataas yung dalawang kamay ko, ayan. Ang ginagawa ko dito, suntok sa hangin is parang 50 counts bawat kamay, kaliwa, 50 counts sa kaliwa, 50 counts sa kanan. Ganun yung ginagawa ko. So ayan, hindi ko alam anong tawag dyan, mas naisipan ko lang din gawin yan kasi parang pang paalis din ng alay, kasuntok sa hangin. So punas-punas muna tayo ng pawis dahil napupunta na sa aking mata ang aking mga pawis at kunting inom ng tubig kasi habang nag-i-exercise tayo is parang nanunuyo ang ating lalamunan kasi nga pinagpapawisan tayo kaya kunting-kunti lang naman na tubig.
At itong routine na to is, hindi ko alam anong tawag, basta ginaya ko na naman siya uli sa mga influencer sa YouTube na nag-exercise, ayan. Tapos, ang ano pala dyan is hanggang 50 counts na ako kasi pag sumobra doon na, hindi ko nakakayanin, lulupay-pay na ako kasi mabigat talaga yung hita ko iangat. Kaya hanggang 50 counts lang ako dyan. Sige lang guys, 50 counts yung ganun ginagawa ko. Kasi pag lumagpas, hindi ko nakakayanin. Araw-araw ganun. Tapos, yung pinakalas kong ginagawa is, hula ko. Yan, ito yung pinakamatagal kong ginagawa sa lahat ng exercise ko kasi ikot-ikotin mo lang siya. Pero, kahit paikot-ikotin mo lang sa balakang mo, kahit sa bewang mo, grabe yung pawis na nilalabas ng katawan mo. Yan. So, yan. Pero may time din na, may araw din na tinatamad talaga ako mag-exercise. Tapos, napakarami ng kain. Yan yun. Mabagal. Medyo mabagal ang progress ng ating weight loss journey. So, yan. Mag-uhulahot na ako guys, hindi ko na ipapagkakas sila yung mga pinapagkakas. Yan. Sa mga nagtatanong ko ano ba ginawa ko bago na ito yung mga ginawa ko. So, mag-uhulahot muna ako. Tapos, mamaya pakita ko sa inyo ano yung mga kinakain ko. Wala naman akong wala akong sinusunod na diet. Ano yung pagkain na dapat pwede. Kung ano lang yung pagkain na nandito sa bahay. Yun na, kaya ko naman mag-ano pa yung mag-low carbs diet. LF, ano ba yun? Ang mga diet na nakawag mo yan. Wala kasi, wag na magastusin yan. May sundan ka na diet ng bayan. Ayan. Kung ano lang yung pagkain na nandito, ano yung kinakain ko. So yan, nag-uhulahop ko na si Inang guys. Hindi ko lang mapakita. Ayan na guys. Tapos na ako mag-hulahop, exercise. Ngayon ang gagawin ko is, asikasuhin ko muna si Akong, yung alaga ko, yung matandang alaga ko. Sikasuhin ko na siya, painom ng gamot, gatas gamot, saka itapon yung ihi niya na nandun sa sa urine bag kasi nakakapitay na si Akong. Sikaso muna ako, tapos pagkatapos nun saka ako magbe-breakfast. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga kinakain ko, breakfast saka lunch. Nagbe-breakfast pala ako dito minsan 10 or 11, ayan. Tapos yung tanghalian ko pag nararamdaman ko na lang yung gutom, doon ako kumakain minsan mga bandang 3 o'clock or 4 o'clock. Tapos sa gabi ganun din, kumakain ako pag nagugutom. Wala talaga ako sinusunod na diet na yung mga low carbs na yung LC diet dyan na wala fasting, wala. Kasi kung ano yung nakasanayan ko dati na oras ng pagkain, ganun pa rin. Kaya lang dati, hindi ako nag-exercise, tapos laging puyat. Kasi nga yung alaga ko. Ngayon, kailangan talaga nating disiplinahin din natin ang ating sarili kahit hanggang ngayon, lagi pa rin naman akong puyat dahil sa alaga ko. Kaya sikapin natin na yan, magpapawis araw-araw. Ayan, tapos na ako mag-asikaso kay Lolo. Maliligo muna ako. Anong oras na ba? Oras na dito. Alas 9 pa lang. Napaaga yung pag-exercise ko ngayon. Minsan kasi alas 9 na ako nag-exercise. Ngayon mas maaga ako nakapag-exercise kasi maaga ako nagising. Depende sa aga ng gising ko yung pag-exercise ko. Minsan, inuuna ko kasi kasuhin yung alaga ko bago ako mag-exercise. Pero sa ngayon na nandito ngayon tatlong kukulit. Yan, inaagahan ko yung pag-exercise kasi marami silang asikasuhin ko. So, maliligo muna ako kasi tuyong-tuyo na yung pawis natin. Ligo muna tayo ng mabilisan, saka maasim na yung pawis ko. Kaya kailangan ko nang maligo bago ako mag-almusal. See you later. So, hello guys. Pakinta ba? Nakaligo na si Inang. Nag-almusal na ako kasi nagrereklamo na yun. Kumukulo-kulo, nagulat ako, naliligo ako, may tumunog dyan ko pala. So yan, nagtitimpla muna ako ng kape. So yan guys, black coffee. Hindi na ako nag-aasukal. Pero nilalagyan ko to ng gatas, non-fat milk. Kung ano lang gatas na nandun sa ref na pinili niya, yun lang ginagamit. Ito, bumili ako kasi yung kape na binili nila is yung 3-in-1. And may asukal nga yun, kaya bumili ako nitong black coffee. Mag-almusal na si Ina. So ayan, ang daming tinapay dito binibili ni Amo. Meron pa dun. Ayun. Tapos may lugaw. May cake pa dun sa sa ref. Sa ref tuloy. Bad. So ayan. Ayan ko ng tubig. Tapos kalahati yung milk. Ayan natin yung milk. Ayan, fat milk. Binibili ni Amo. May isang milk pa doon. Whole milk. Yung pero pag hindi ako nagmi-milk, kunting kape lang nilalagay ko, yung parang medyo malabnaw lang siya. Pag hindi ako maglalagay ng milk, yung black coffee lang. Pero pag may milk, hindi ako dinadamihan ko yung kape konti. Yan yung aking almusalin, yung tinapay na galing sa Costco. Yan. Lalagyan ko ng cheese kasi yung amo ko galing Pinas, may binili siyang cheese whiz. Pasalubong niya sa akin. Yeah. Sayang naman kung di ko kainin, nasisira lang yun, kaya yun. Pinakalaman ko dyan. Almusal na tayo guys. Lalagyan ko na ng chismis. Cheese whiz pala. Hindi ako mahilig dito guys, kaya lang wala akong no choice. No choice kasi wala din naman ibang kakain. Saka pinaghirapang bitbitin ko ni Amo galing Pinas. Lang ako, tinapay na sa kape, ayos na ako, pero pinaghirapan ko kasi ni Amo na bitbitin galing Pinas. Kaya kailangan kainin.
Yung amo ko po yung punta ng Pinas, namimili siya doon kasi mura daw. Parang tayo din pag galing dito sa ibang bansa, dito sa Taiwan. Namimili din tayo ng product nila kasi wala doon sa atin or mura dito. Kung meron man doon sa Pinas, mahal na kasi na imported. Para din siyang ano lang, ganun lang din. Hindi lang, puro chichirya lang mga ano niya. Laman ng bagay. So yan, 4 yung kinano kong tinapay. Dadagdag na lang pag kulang. Kaya pag ano, tinatandya-tandya ko muna ba para baka hindi ko maubos. 4 na tinapay. Tapos kakain ako ulit mamaya bandang alas 3. Ngayon is mag-alas 10 na. Pagising yung mga tatlong alaga ko, yung 3 bata. Nayaan ko lang sila matulog kasi pagising sila, sobrang makukulit. Yung panganay inaasar niya, 2 kapatid niya mas bata sa kanya. So yan, kain. Maglao na guys. Hindi pa naman ako nagugutom. Kain na lang prutas. Mamaya na lang akong alas 3 siguro kakain ng merienda tanghalian. Alauna na. So kain tayo ng anong tawag ito? Pears. Kung ano lang pagkain na nandito na available, yun lang kinakain ko. Hey guys, it's almost 3 o'clock in the afternoon. Char English. Ayan. Nakaramdam na ng gutom si Inang. Magka-cup noodles na ako saka yung biscuit na yan. Yan. Ngayon, hindi ako nagda-diet nga. Wala akong sinusunod na diet guys. Kung ano yung pagkain na available na nandito sa bahay. Ayan, yung kinakain ko. Tapos minsan, gusto kong kumain ng sweets. Yan, yung may mga cake doon sa ref. Pinili ni Amo. Makain din naman ako. Hindi talaga ako yung yung tinitipid. Hindi tinitipid. Ano ba yun? Tinitiis ko yung gutom ko ba? So, ayan, dati pa talagang ganito ang estilo ng aking pagkain ko. Iwan ko bakit dati lalo akong tumataba kahit hindi naman ako ganun kalakas kumain. May time lang talaga na yung napapagusto ka ng pagkain pero hindi araw-araw na ganun. Dahil dito sa kinalalagyan ko is malayo sa tindahan. Kaya kung may maisipan akong gustong kainin, ilang araw ko pa yan bago mabili. So yan lang yung lunch ko ngayon. Ito naman yung naging hapunan ko, lugaw, may kunting tofu at yung asparagus na puti. Yan yung hapunan ko. At ito naman, ating gabi na ito kasi nga matagal ako natutulog dito dahil nga nag-aalaga ako ng isang matanda. Kaya gabing-gabi na akong nakakatulog. Kaya ayan, nagutom si Inang nyo, kumain ng isang muffins. Bago pala yan is kumain ako ng isang kim-kim na mani. Gutom. Kaya midnight snack si Inang. So, ayan, katatapos ko lang mag-breakfast. Ano oras na ba? 10:23 ng umaga yan. So, salamat sa panonood ng video na ito. Ang video ng vlog ko noon ni Inang sa kanyang weight loss journey. Tapos kasi nga nag-aulusal ako. Maya mag-aasikaso na naman ako ng pananghalian. Kasi tuwing tanghali na uwi yung amo kong babae, dito siya nagla-lunch. So, yan. Thank you for watching guys. Sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na nakasuporta kay Inang. Maraming salamat. Kasi si Inang is bihira talaga mag-YouTube. Yan, update na ako minsan. Hindi na kagaya na dati ang sipag-sipag. Yan, shoutout sa inyo lahat. Thank you. God bless. I love you all.